make you shine? New Cream Silk Stunning Shine. It restores moisture and protects hair from the sun, making it up to 60% shinier. Hindi na kailangan ng doble-dobleng suot para maprotektahan siya sa sakit. Ang PedZinc Plus C ay may pinagsamang zinc at vitamin C tumutulong magpalakas ng immune system. PedZinc Plus C, di lang protektado, protektadong protektado. Kasama mo ang unang hirit at mind-growing partners, Cherifer at PedZinc Plus C sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Cellphone na sinaksak sa depektibong power outlet, sanhi raw ng napakalaking sunog sa Laperal Compound sa Makati kahapon. Umabot sa 2,700 pamilya ang nawalan ng tirahan habang siyam naman ang naitalang nasugatan. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Nagngangalit na apoy at makapal na usok. Ito ang aming dinatan sa Laperal Compound sa Makati. Makiti na madaanan sa compound, kaya naman hirap ang mga bumbero na upulahin ang apoy. Pagkagat ng alas 12:35, kinailangan ng ilagay sa general alarm o pinakamataas na alarma ang sunog. Ang mga kabahayan ay dikit-dikit at gawa sa light and highly combustible materials at saka yung mga gawad ng kuryente ay wala po sa ayos. Wala pang isang oras, naabo ang 900 bahay. Ayon sa NDRRMC, 2,700 pamilya ang nawalan ng tirahan. Siyam naman ang sugatan. At ang natukoy na dahilan sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, cellphone ay sinaksak sa depektibong outlet. Nag-spark na ito hanggang magkasunog na pinalala pa ng pagsabog mula sa mga tangke ng LPG. Pero hindi raw ito ang una kundi ikalima ng sunog sa lugar. Ayon mismo sa Regional Director ng Bureau of Fire Protection ng NCR. 2 sa sunog sa Laperal nangyari noong 2008. Ang una, sa hiraw ng pagsabog ng tangke ng LPG. Wala pang 6 na buwan, nagkasunog ulit. Sa pagkakataong ito, dahil naman umano sa pinaglaroang gasera. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. Mga biktima ng sunog sa Laperal Compound sa Makati, kanya-kanyang diskarte para may pansamantalang matuluyan. Karamihan sa kanila sa kalsada na nagpalipas ng gabi. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, umaapila nga ngayon ng tulong itong mga kapuso nating nasunugan dito sa may barangay Guadalupe Viejo sa may Makati City. Sa kalye nagpalipas na magdamag ang karamihan sa mga taga-Laperal Compound na nasunugan kahapon. Pero sa dami nila, ang iba sa parking lot ng Loyola Memorial Chapels na nagpuntahan. May nakituloy rin sa katabing San Carlos Seminary. Sa mga tolda at pinagdikit-dikit na karton sila natulog. Marami sa kanila ang didalawin ng antok dahil sa pag-aalala kung paano mairaraos ang kinabukasan. Para naman tugunan ang mga pangangailangan nilang pangkalusugan, nagtayo ng 2 first aid booth ang mga taga-Red Cross. May nakaantabay ring tangke ng tubig ang Manila Water para makapaligo at makapaghugas sila. Sakaling maramdaman ang tawag ng kalikasan, may 5 portalet rin dito na maaari nilang magamit. Gayunman, Igan, nananawagan pa rin sila ng karagdagang tulong sa iba pa nilang pangangailangan, lalo na yung mga walang naisalba. Kasi kailangan yung mga pagkain sa ano eh. Damit, pagkain, banig, saka tubig. Kasi nagpapadyak lang po ang mister ko, nagpapadyak lang yung center sa palanan. Kasi matagal makabangon. Okay, before sila maka-avail ng relief assistance, dapat meron silang card. So we have 3 colors. Meron kaming yellow, pink, and meron kaming orange. So once na orange, ibig sabihin owner. Then pag orange, renter. Then pag yellow, sharer. Samantala, Igan, sa mga sandaling ito ay nagsimula na ang pagpapalista ng mga pangalan sa mga nasunugan ng mga taga-City Social Welfare Department para makatanggap nga sila ng relief goods. Yan ang update sa oras na ito mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Makati. MMDA magpapakalat ng 1,900 traffic enforcers simula ngayong Miyerkules Santo. Partikular nilang tututukan ang mga pangunahing lansangan, kabilang na po ang EDSA,
at iba pang exit points mula Metro Manila patungong probinsya. Nagdagdag na rin ang traffic personnel sa mga kalsadang malapit sa airport, pantalan at terminal ng mga provincial bus. Katuwang ng MMDA sa pagbabantay ang local government units, gayon din ang ilang sundalo. Kaunay sa pagbantay sa mga lansangan sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Bakasama natin live sa studio si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, good morning. Morning, Igan, at good morning sa inyong mga viewers. Saan pong lugar nakakonsentrate yung ating mga traffic enforcer? Ngayon pong umagang ito hanggang bukas, ito po yung mga areas na kung saan naalis yung ating mga kababayan. Ito po yung mga pantalan, ito po yung airports at maging yung ating mga bus terminals. Inaasahan po natin sa mga bus terminals na alis yung ating mga kababayan at maging yung mga private cars papunta pong NLEX ay merong mga 70,000 vehicles ang aalis ng Metro Manila mula ngayong tanghali, Miyerkules Santo hanggang bukas sa Huwebes Santo. At sa SLEX naman po, ang expected po nating volume ay 180,000 vehicles from Holy Wednesday to Monday, Thursday. Okay, ang kalimitan tanong sa amin, number coding, Chairman, ano na? Lifted po ang number coding ngayon, kahapon pa ho, at ngayon hanggang Biyernes na po yan. Bagamat may nagtatanong po yung tungkol sa Makati. Yung sa Makati po, binigyan po ng konsiderasyon yan dahil ang gusto po nila yung Makati Central Business District ay meron pong kaluwagan ng kaunti dahil hindi pa naman po holiday. So, wala pong epekto yan dun sa mga pupunta ng SLEX dahil makakadaan po kayo ng EDSA, makakadaan po kayo ng Osmeña Highway, makakadaan po kayo ng C5 at Taros Boulevard. Ganun din po yung papuntang SLEX. Okay, NLEX. So, ulitin lang natin, ang number coding po ay lifted kahapon pa, pero sa Republic of Makati, Huwebes. Sa loob lang po ng Makati Central Business District. Anong tulong po yung naibibigay po ngayon ng MMDA doon sa ating mga biyahero? Marami po tayong, meron po tayong command post ngayon sa SLEX, meron po tayong command post sa NLEX, bukod po sa mga roadside emergency situation, meron po tayong mga paramedics, meron din po tayong outreach program, meron po tayong outreach program sa mga devotees natin na magmumula po sa Ortigas, sa Huwebes Santo, papunta po ng Antipolo, meron po tayong outreach program po sa Tagaytay, meron po tayong 20 traffic enforcers naka-deploy ngayon doon. At sa Biyernes Santo po, yung malaking event po sa Quiapo, ay MMDA po magmamanage sa pakikipagtulungan sa Manila Police District. Opo. Yung mga emergency bay ng MMDA, pag nandun, bawal ng ito, no? Opo. Totoo po yan. At yung amin pong 136 ay open po yan kahit Biyernes Santo, 24 hours. At maging ako po ay naka-duty po bukas, Huwebes Santo. Bukas po ang aming opisina. Okay, mensahe ho sa mga biyahero, Chairman. Sa ating po mga biyahero, iplano po natin yung ating paglalakbay. Pilitin po natin siguro na wag tayong magmaneho ng oras na tayo ay dapat natutulog. At check po natin yung ating makina. At siguraduhin po natin hindi overloaded yung ating sasakyan. Check po natin yung ating mga pressure ng tires. At kung may iwan po yung ating mga bahay, siguro po mas maganda pagbili natin sa ating mga kapitbahay o kaya sa ating mga barangay officials, i-unplug po natin yung mga electrical appliances. Okay, Chairman, maraming salamat. Good luck po sa ating lahat. MMDA Chairman, Francis Tolentino. Samantala sa ating ulat panahon, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa Pag-asa, magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng umiiral na cold front sa Hilagang Luzon. Ganyan din po ang magiging lagay ng panahon sa Silangang Visayas at Silangang Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Ang mainit na panahon na may bahagyang maulap na kalangitan sa Kamaynilaan ay magpapatuloy bukas, Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng pagkabuhay. Bahagi ng UNESCO World Heritage Site at dinarayong simbahan sa Barcelona, Spain na Sagrada Familia Basilica sinilaban ng isang lalaki. Pinasok umano ng lalaki ang sakristiya ng simbahan at doon sinilaban